Ito ang DZW, ang radyo na Magandang umaga, Pilipinas. Sa mga pangunahing balita, presyo ng langis tumaas na naman. Pangulong Arroyo nanghiram ng $14 sa China. Sahod na mga manggagawa ay itaas. At narito po ang mga detalye. Nagtaas na naman po ang presyo ng langis at naging dahilan upang tumaas din ang presyo ng gulay, isda, bigas, baboy at iba pang mga pangunahing bilihin. Manong Lodi! Manong Lito! Magandang umaga po sa inyo! Naku, Esther! Ano ba naman ang kinaganda ng umaga? Narinig mo sa radyo? Pataas ang bilihin at may bagyo pa! Manong Lodi, yung pagpapala po ng Diyos sa atin, nasa atin po. Pinagpapala po tayo ng ating Panginoon. Nga naman, Esther. Sino pa naman ang matutuwagan kamamahal ang mga bilihin? Di ba? Sa radyo. Pare, mayroon tayo ng wetted kay Paringkit, di ba? Buti pa nga, makaswertehin pa tayo. Paringkit, ano bang malakas na numero ngayon? Makataya. Kung anong gusto natin lang, yung malakas. Hindi totoo ba yan? Totoo yun. Alam niyo, Mangkit, si Ali Baby yung nagtitinda ng gulay. O, ano nangyari kay Aling Baby? Yung tinda ng gulay, yung lasinggo, asawa ay sugarol pa. Ako, pinag-tigil na yung anak sa pag-aaral. Kasi, hindi na kaya niya Ali Baby ang pagpapaaral. Sayang. Naku, sayang. Natalino pa naman yung bata. Ito pa. Pinag-tigil na yung anak sa pag-aaral. Kaya, medyo, alala ko na lang na Napakawalang puso talagang ama. Hindi na lang tulungan yung mag-iina sa pagtitinda ng gulay. Gulay! Gulay! Sila kayo dyan! Gulay! Gulay! Gulay kayo dyan! Gulay! Sandali lang po! Kamusta po? Aba, Sister Janet! Andiyan ka pala! Wala ka ba pasok ngayon? Ay, hindi na po ako pumapasok. Pumili na po ako sa aking pag-aaral. Ay, ganun ba? Mga sister, pinahinto ko na muna kasi hindi namin kaya ang gastusin ngayon. Ano naman, pamahal ng pamahal ang bilihin. Huwag po kayo mag-alala. Alam po na Diyos ang bawat pangangailangan. Ayan, opo. Ba ito? Alam po ng Panginoon ang pangangailangan. Ang Diyos po ang siya magbibigay ng katulong sa lahat po ng pangangailangan po na. Kaya nga panalangin namin, sister, na makakuha ng scholarship siya kay Kapitana. Dahil pangako ni Kapitana na bibigyan daw siya ng scholarship. Hayaan niyo po, papanalangin po natin yan. Salamat po, sister. Sister Baby! Sister Janet! Magandang umaga po! Magandang umaga naman. Magandang umaga po, Brother Eddie. Huwag niyo po kalilimutan namin. Ano po? Yung Opo. ating Bible study. Opo, dadalo po kami ni Janet. Ay, huwag na tayo tumalo. Bayad ko po. Ano? Tumalo. Anak, kung bahala. Sulihan si Sister Esther. Basta mamayang gabi po. Kayo ang bahala. Ako naman ang kawawa. Kayo napagkita kayo. Ako rin naman ang papagalitan. Yan! Nakaasa po kayo. Boses mo, balito. Boses mo. Narinig nyo naman. Yan si Kapitana, puro lang pangako yan at wala naman natutupad. Laging napapako. Tingnan mo dito sa kasada sa paligid natin, komisyon yan. May cut si Kapitana doon. Oo, Rudy. Ingat ka nga. Di pa si Kapitana ang binoto mo? Kaya nga ako nagsisisi eh. Pag siya binoto eh. Oo nga naman, pare. Kaya mo siya binuto. Dahil malaki ang binayad sa'yo. Yun lang totoo. Oo nga. Kayong dalawa ha, tigil-tigilan niyo ako kung hindi ko alam. Si Kapitana din naman binoto niyo, di ba? Mahal po! Ano sa inyo? Pasok na ako. Ganun ba? Walang bahala rito mamaya ha. Maganda ka na merienda para sa Bible study natin mamaya. Sige, mag-ingat Sige. naman po ha. Okay, bye-bye. Take care, love you. Andiyan na yan. Tay, nandito po ako. Saan po kayo? Dito po kayo sa labas.
Ano kami? Ano rito? Sakit! Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Ka naman, Eddie. Yan naman. Baka pwede po namin ito yung bitahan mamaya. Ano po? May Bible study po dyan sa bahay, mamayang gabi. Pwede po kayo. Ay, naku, Eddie. Kami ay miyembro ng Knights of Columbus, di ba? Oo. Oo. Kaya, mamayang gabi, meron din kaming nobena sa aming parish church. Kaya, pasensya na yun. Sige po. Junjun. Bahala ka na sa sinabi mo, ha? Tulungan mo siya maganda ng merenda. Basta ako. Relisyoso ako. Kaya hindi ako po pwede sa mga ganyan. Dapat lang, itinag tayong religyoso, mamatay din tayong religyoso. Oo nga, tama yun. Kapitana, mukhang napadala po kayo ah. Magandang umaga po sa inyo. Ang dami niyong dala. At ang dami niyo rin ang kasama. Brad Eddie, mabuti naman. Ito mga bitbit ng bodyguard ko, maagang pamasuko ito para sa ating mga kababayan. Nako, matutuwa itong ating mga kababayan nito, Kapitana. Kapitana, pwede po ba kayo mamayang gabi? Meron po kami Bible study dyan sa bahay. Baka pwede po namin kayo imbitahan. Brad Eddie, malapit na ako sa Diyos at isa akong mabuting tao. Matulungin ako sa aking kapwa. Di ko na kailangan pag dumalo ng mga ganyan gawain dahil tingnan mo naman, masyado akong abala. At nakakasigurado naman ako na sa langit din ang punta ko. Paano diyan ka na muna ha? Abutan ko na lang si Esther mamaya. Sister Esther! Sister Esther! Ay, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Jenny. Sister Esther! Ay, Uy, sis! talaga, no? Kumusta? Si Kapitana dumarating. Kapitana? Oo, may masigas dito. Sige po. Kapitana, post naman dyan. O, Kapitana, post ka ulit. O, Kapitana, post. Nakinig kayo. Hi! Kung may bago pamasuko ako. Hi! Hindi kayo mabuti. Pag dumating ang mga press people, yung mga malaking sukat at ipapamigay. Kapitana, post naman dyan. Pag sigurado lang nakam sila, tsaka yung maliliit na sukat, naiintindihan nyo? Kapitana, hello. Kapitana. Para po sa inyo. Para po sa inyo yan. Salamat. Salamat. Thank you. Di ba yung binuto nyo kaya? Maraming salamat. Maraming salamat. Hello. Madam! Madam! Saan si Madam? Madam! Ano ka ba naman, Inday? Dito lang ako, patawag-tawag ka pa. Kasi na ba mga please? Oo, magkana. Magkana. Ay, alam niya yan si Madam na. Makabay talaga yan si Madam. Namimigay pa rin siya ng relief good. At saka, di lang yan. Bigyan pa rin niya ako ng bonus. At saka, kaso lang, yung aking sahod. Hiramin daw
yan ni Madam. Kasi bigay yan sa charity work. Ang bait-bait talaga ni Madam. Bait talaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po kami ngayon live sa Barangay Peace Village kung saan titignan po natin ang kontrobersyal na kapitanan na si Kapitana Au. Kaya lang muna, kukunan natin siya ng pahayag kung bakit siya namimigay ng maagang pamasko. Maraming salamat, Doris Bigonya. Babalikan ka namin mamaya. Salamat, Corina. Kapitana Au, ano po ba nag-udyok sa inyo upang mamigay ng maagang pamasko? Alam mo, Doris, ang puso ko'y malapit sa mahirap. At nagdudurog ang aking puso. Kapag wala man lamang silang makain sa kanilang hapagkainan. Lalo na't nalalapit na ang Pasko. Doris, may katanungan kami dito. Go ahead, Corina. Kapitana, hindi ho ba yan isang propaganda lamang dahil nababalita hong gusto niyong tumakbong mayor? Corina, katulad na sabi ko kanina, I love the poor people. At handa ko silang paglingkuran. At lalo ko silang mapaglilingkuran kung ako'y sakaling tumakbong maging mayor. Maraming salamat sa iyo, Doris Bigonya. Nag-uulat live sa Barangay Peace Village. Naku, wala namang kwentang balitang yan. Pwede ba pakipatay yung TV na yan? Ano ko pa? Bakit mo pinatay ang TV? Kita mo nanonood pa ako. Ay naku, Alberto, walang kakwenta-kwentang balitang yan. Puro na lang si Kapitana. Panay publicity na lang ang ginagawa. Hindi na lang atupagin ang mga problema dito sa barangay natin. Oy! Saan ka pupunta? Diyan lang, kina Brother Eddie. Ay, sandali. Maaga pa. Mamaya pa ang BS doon. Doon muna ako makikinood ng TV. Teka. Sasama na ako. Ang akin yung magkasama. Nay, huwag na tayong dumalo. Baka umuwi ng maaga si tatay, hindi na naman niya tayo maabutan. Sige ka, bubugbay na naman tayo nun. Anak, huwag ka mag-alala. Nasa gawain tayo. Nasa talagang... Sige, masok na. Marshall, anak. Atin na si Mami ng PS. Iiwanan mo na kita dyan kailang kabit mo, ha? Huwag kang takbo ng takbo. At saka pag nagutom ka, kunin mo na yung mga pagkain mo sa bag mo, pati water mo. Magpapait ka, anak, ha? O sige, alas lang si Mami. Opo, sige. I love you, Mami! I love you, anak! Hello! Magandang gabi po sa inyo lahat. Kamusta si Sir Baby? Kamusta po? Kamusta si Sir? Kamusta si Sir Janet? Magandang gabi po, Brother Eddie. Ay, ang sweet naman nila si Sister Tricia. Brother Alberto. Nakataingit sweet talaga niyo. Ay, kasi naman, tanong-tanong ng Buda, yung pamag-asawa, no? Sister Tricia, alam mo, makakakita lang ako ng katulad ng asawa ko sa Alberto na mabait. Siguro, pwede ba ako mag-asawa ulit, no? Eh, naku po na rin po yun. Tuwa ka naman. Nahihiya ako eh. Hindi ko pa nahihiya, pero dito na tayo. Hindi ka na, kasi masaya naman ang iba. Akala mo, masarap pa ng buko ni Mr. Preston. Tawag mo? Tawag mo? Si Brother Grace, si Brother Jude, mga kapatid, si Brother Alberto, Sister Tricia, Sister Jenny, sa Sister Baby, sa Sister Karen. Narito ako kasi nakapit po sa labas eh. Mga praise God at narito po kayo nag-umpisa. Praise God, sa ating po kapatid na Alex, namin ko siya sa labasan, kagagaling na yung galing Saudi. So nagbabakasyon lang siya, at praise God, nakasama natin sa gawing ganito.
Praise God. So, sa mga sandali po ito, bago tayo lumako sa ating gawain, tayo po ay manalangin muna. Praise God. Nagpapasalamat kami sa ng Diyos na maalamig ko ng langit at lupa. Pagkakasama samahan po kami ng Diyos sa aming gawain sa mga sandali ko po ng sinabi. Salamat Lord, nagkakabulan na sa iyo mga sandali. In Jesus' name. Amen. So, sa ating pong topic sa gabi ito, mga kapatid, ay matutunan po natin sa Romans chapter 8, kasi 8 kabanata po ng Roma. Sa versikulo 35 po, matutunan po natin dito ang ating topic. Ang sabi po rito, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig o sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig, ang gutom, ang kubalan, ang panganib, o ang taba. Tuloy nga po na sa sinasabi po ng salita ng Diyos na sino nga po ba makapag-ihiwalay sa atin sa dakilang pag-ibig ng ating Diyos? At ano naman sa mga bagay na nabanggit na ito, maaari po nating maranasan na lahat ng mga bagay nito, pero hindi po ito pwedeng maging dahilan upang mahiwalay po tayo sa dakilang pag-ibig ng ating Diyos. Dahil lahat ng ito ay pwede po dalasin ng bawat Kristyano, pero hindi ito makapag-iwalay sa dakilang pag-ibig ng ating Diyos sa ating mga buhay. Sa dahil po dakilang pag-ibig ng Diyos. Ano man sa mga bagay na ito, paghihirap man, kapighatian man, pag-uusig, gutom, kaubaran, panganib o ang taba, ay hindi pwede maghiwalay sa atin sa dakilang pag-ibig ng ating Diyos. Kaya nais ng Lord, tayo po mag-usap sa Kanya, magpapatuloy sa Kanya, at tunay na sa Kanya naman po tayo magkakaroon ng tunay na pag-asa. So sa mga sandali po ito, bago tayo lumako sa ating pagtatapos, ay meron po yung babahagi sa atin ng ating kapatid na Alex, na sa mga kanila, kagagaling lang po niya sa Saudi, at ibabahagi po niya sa atin kung ano yung mga karanasan nila. At kung saan, paano po sila ingatan ng Panginoon, paano po dito sa kanilang, ang Diyos sa kanilang gawain sa Saudi Arabia. Yes, yes. So, ito po Panginoon at hindi nga po mga kapatid na napakita po na higalan po natin sa salita ng Diyos sa gabi ito na pinaglahanap natin po ng hilig. So, nais ko rin po magbigay ng salamat sa Panginoon, pangungol po sa karapatan po ng Diyos sa amin, sa Saudi Arabia. So, kapatid po natin mga kapatid na ang mga gawain tulad po ito na ating sinasagawa sa ngayon ay mahigpit po nila ng ating mga ito sa Saudi Arabia. Subalit sa karapatan po ng Panginoon, kami po ay patuloy na nakapag-aaral ng kanyang mga salita. At ano po yung nakita po namin ang pag-iingat ng Diyos na Panginoon sa amin. Isa po mga kapatid sa amin po na pag-aaral ng salita ng Diyos, naranasan po namin yung kami po ay magpapalipat ng mga venue o lugar namin po na pinagkarahusan ng gawain. So, nagawa po namin ito upang hindi po maging kapansin-pansin sa labas at hindi po na makita ba namin mga gawain sa loob. So, praise God, dahil natutuwa po ako, paggamot pa yung po ng lugar, ang aking mga ginagawa ng gawain ng Panginoon, yung mga kapatid po na patuloy po sila na dumadalo kahit na may ibang mga lugar. So, nakaka-bless dahil nakaka-encourage dahil po hindi po nilalitangan yung mga bagay na nangyayari po. So, ganoon din po naman mga kapatid, kapag karoon naman po na talagang nakaroon po ng persecution at matindi na po talaga yung persecution. So, ang ginagawa po namin doon upang patuloy ang gawain ng Diyos, yung mga malaking gawain po namin ay pasasamantala po namin ito itigil. At nagpapasandalit po kami sa mga maliliit na gawain, katulad po ng gawain ng ganito na pupuntihan po. At yung pong magamit po namin sa pagsama sa Panginoon, mga instrumentos, mga system, mga chairs, at mga pati maging po yung mga Bible po namin, mga gamit, mga materials, mga gamit po namin sa pag-aaral. Ito ay pinauuwi po namin pansamantala sa mga kapatid, sa kanilang mga motivation, para ito ay maging safe. Just in case na pagputo ng Lord na marayo po yung aming ginawa. Wala po silang makikita, yung mga ebidensya, kami po ay nag-aaral sa lahat po ng Panginoon. So, puri po ang Panginoon, talagang po mga kapatid na patuloy yung mga kapatid na na-apektuhan po sila sa mga persecution,
hindi po sila sa pagdalo sa gawain ng Diyos. But praise God, God is really good. Dahil po, marami po rin po mga kapatid na patuloy po silang dumadalo ng gawain. So despite po yung mga persecution, nakita po natin sa kanila na patuloy na kagalakan lang dumalo ng mga gawain. Kaya po ng Panginoon na tunay nga na katulad pa ng ating pinag-aralan sa gabi ito, na sinasabi po sa Roma 8:35 na sino nga ba makapagpapahiwalay sa atin mula sa pag-ibig po ng ating Panginoong Diyos. So ito ba yung paghihirap, kapigatihan, kagutungan, kahubalan, o kabuluhan, o trabaho? Asan po na salita ng Diyos mga kapatid? Wala. Ang lahat na ito ay kaya natin pagtagumpayan. So magilang nakalakasan na pinagkakalusahan niya ng Panginoon. Sa panahon na bibigyan tayo ng lakas ng Diyos. Kaya po rin ang Panginoon na napakalago po ng gawain ng Diyos sa sabi na rin niya. Salamat po at tulad nyo na po. Hoy! Kayong dalawa! Hindi pa ba kayo uuwi? Tatay yun eh. Ang tigas-tigas ng ulo nyo! Umuwi na kayo! Pinagalit nyo ako! So, sama sa kayo po ito mga kapatid. Uli po Panginoon at salamat po Pag Alex sa pinahagi mong kabutihan ng Diyos sa gabi ito. At tuwing po pinagpala po tayo ng Panginoon sa ating bansa at tayo ay malaya. At natin po natin kung ano ang kanyang binahagi sa gabi ito. So, bago po tayo mag-iwa-iwa ng mga kapatid, tayo po ay dumako sa ating pangmuling panalangin. Praise God. Amen. Hallelujah. Salamat Lord at tunay nga po Panginoon Isampa. Salamat sa kabutihan mo, sa katapatan mo sa aming mga buhay. Salamat Lord at sa katagpuyan ng gawain ito. In Jesus' name. Amen. Alis na po ako. Hindi na po ako. Sister Tisha, Sir Benny, dito po yung Brother Eddie. Huwag na po. Pag-iingat na po kami. Brad, bless talaga ako doon sa patutuon niya, ano? Brother Alex. Ano ba? Ganun pala sa Saudi, no? Ang hirap pa naman ang bahan doon. Buti na lang tayo dito sa Pinas. May kalayaan tayo. Walang bawal-bawal, ano? Sarap. Kaya, wala tayong dalawang isip, Brad, na dumalo. Dahil dito, sa bansa natin, malaya natin gawin ang gusto natin. Hindi tayo nangangamba. Alam mo, Brad, kung ako si Alex, tatapos siguro ako. Hindi ko na siguro alam ang gagawin ko. Pero, sinabi nga ng Panginoon na hindi na kayaan. Tutulungan na tayo ng Panginoon, Brad. Dahil, mahal na tayo. Naalala mo ba yung pinatra natin, binasa ni Brad Alex sa Biblia, sa Kapitulo 8, Roma, Versikulo 35. Tandaan mo ba yun? Sa bahay na natin yung tingnan. Buti pa. Ano, ikaw na lalaki, tuwa ka na naman. Dahil nakita mo na naman yung babae na yon. Kaya nga ba't ayaw ko sumama dyan sa gawain na yan dahil hindi ako nakakapag-concentrate. Magtigil-tigil na, Teresa. Yung tuloy, nakakahiya ka tuloy. Ano? Nakakahiya? Ako pa ngayon ang nakakahiya? Bakit? Ako nakakahiya ngayon. So pwes, hindi na tayo dadalo dyan sa gawain na yan. Yung may pupugali mo, pati gawain naman natin ito sa'yo. Ay naku, mamili ka. Ako o yung BS mo na yan! Tara, uwi na tayo. Ay naku, hindi ka mag... Galit ka na, tara sa Hoy, ikaw na lalaki, di pa ako tapos sa'yo! Nay, bilisan nyo na, Nay. Baka dumating na si Tatay, bilisan nyo. Oo, eto na. Bilisan ko, aray. Patay ang ilaw. Wala siguro si Tatay. Hindi ka na, bilisan na natin. Nay, wala pa ang Tatay mo.
Pero bumida. Aha! Nandito na pala magagaling kong makina! Anak, bakit mo binuksan ang ilaw? Kala ko po kasi wala si tatay. Hoy, kayong dalawa! Ang titigas ng ulo ninyo! Hindi ba sabi ko sa inyo umuwi kayo ng maaga? Ha? Ikaw, bebe, asaan yung benta mo? Ibigay mo sa akin! Ibigay mo sa akin eh! Ibigay mo sa akin! Ayan! Ito lang! Ito lang ang benta mo, maghapon ka naglako ng gulay! Ito lang! Ibigay mo sa akin ang iba! Gusto mo ba masaktan? Ibigay mo sa akin! Wala na! Gusto mo kayo ibigay! Ibigay mo sa akin! Ibigay mo! Wala na akong ibibigay! Ibigay mo sa akin! Tay, wag po, tay! Makulit tong gawain to! Wag po, tay! Ito na lahat! Ito na! Nasa sa'yo pala! Ikaw bata ka! Isa rin matigas ang ulo mo! Matigas ang ulo mo, bata ka! Diyan na kayo! Ha! May pang-inom na naman ako! Nang bakit mo binigay ang pinagbilan natin? Sobra yan, Wala na tatay. tayong pamimili bukas! Sobra yan, tatay na yan. Lagi na lamang na tayong binubugbog. Ikaw naman eh, yung pa iniisip mo eh. Wala na tayong pamimili bukas, anak! Anong kakainin natin? Huwag ka mag-alala, Nay. Ito po, oh. Hindi ko binigay lahat. Sige, dahan na. Tara na, halika na, matulog na tayo. Magsalamat sa Diyos, binibigyan ka ng wisdom ng Lord. May pamimili na tayo. Pais ko na. Ang nakakain mo ako masakit. Sarap uminom. Ala ng laman. Ito lang ang kasama ko sa buhay. Ito lang. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang mahal ko. Oh, nahay. Ito, nahay. Sino na naman? Sabaw na ako sa mga pamumuno. Wala na akong magagawa talaga sa'yo. Lagi ka na lang lasing. Dapat siguro sa'yo, bigyan ka na ng ultimatum. Talaga naman anong gagawin ko sa'yo? Lagi ka na lang lasing. Pag-uwi mo, lasing na lang. Binubugbog mo po kami. Siguro, dapat sa'yo. Nay! Nay, wag po. Huwag niyo bahiran ng dugo yung mga kamay. Kailangan ko pa po kayo. Huwag niyo patayin si tatay. Nay. Ano ka pa naman bata pa? Napaka-nervyosa mo. Ipag-pray over ko lang at tatay ko. Panginoon, nilalapit ko po sa inyo ang aking asawa. Nilalapit po namin sa iyo ang tatay kong lasenggo. Panginoon, baguhin niyo po ang buhay ng aking asawa. Baguhin niyo po siya. Sana hindi na po niya kami bugbugin, Lord. Lord, nawa, oh Lord, bigyan niyo po siya ng mabuting puso, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo lamang po, Panginoon, ang makakapagpabago sa buhay ng aking asawa. Sana po, Lord, huwag niyo na kami bugbugin at huwag niyo na kunin yung aming pinagbentahan. Kaya, Panginoon, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay po ng aming asawa, ng aking asawa, Panginoon.
Kayo po, Panginoon, ang bumago sa Kanya at matutuhan niya po kayong makita ang inyong kabutihan, Panginoon. At nawa, Lord, mahalin niya po kami na Kanyang pamilya, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin ito tinutuwan, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bakit? Kawawa na naman ang ginapit ng mga nanay po kagabi. Nagbubuga na naman. Na naman? Kawawa naman si baby. Talaga yung si Brother Boy, napakasalbahing asawa, ano? Bihis niya. Ito ang hindi ng tao? Oo. Di ba, liyoso ka? Oo. Di ba pumunta ko sa langit? Yan ang hindi ko alam. Sabi pala gusto ka ng langit. Yan ang sinasabi ko. Ano kung sabi mo ang langit? Sabi ko, hindi lang pwede sumali sa mga ganyan mga gawain. Gulay! Gulay kayo dyan! Gulay po kayo dyan! Baby, sandali lang po. Ay, gulay! Hindi sinasabi ko pare lang. Kumusta ka na po, sis? Mabuti ka. Naku! Ang dami niya pong pasa! Tara, pasok muna po tayo sa bahay ng gagamot po sugat niyo. Hindi na sis, marami pa akong ititinda. Ay, hindi po, sis. Tara, pasok muna po tayo sandali sa bahay. Para po magamot po niya. Sandali lang naman po ito, sis. Baka wala pang dinding ano? Pang dinding o wala nang isda eh. Surprise, sis. Sandali lang po ito, sis. Alam mo sis, hirap na ako sa buhay namin. Pero, hindi ako nawawala ng pag-asa. Dahil malaki ang tiwala ko sa ating Panginoon. Alam ko, hindi niya kami pababayaan mag-iina. Surprise, sis. Dahan-dahan lang po. Sandali lang, parang kumayo po siya. Alam mo ba, kagabi, umagsak yung asawa ko sa sobrang kalasingan. Yung pala, may malabas siyang sakit. Malabang sakit po dahil sa sobrang niyang pag-inom. Inabuso niya ang kanyang sarili. Kaya si Janet, araw binabantayan yung tatay niya. Sis, di ko na alam ang gagawin ko. Sis, lahat po na nangyayari sa buhay natin ay batid po yan ng ating Panginoon. Sabi nga po niya, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man, di ba? Yan po ang pangako ng Diyos sa kanyang banal na salita. Kaya nga sis, sa kanya lang ako kumukuha ng kalakasan. Hayaan niyo po, tatawag po kami ni Brother Eddie mamaya sa inyo. Kaya ito po siya. Maraming salamat, sister. Oh, ang sakit. Sis, ay papalot lang po yung scholar ni Janet. Anak ko. Pwede ba, baby? Halika dito. Pwede ba, baby? Tsaka
Saka natin pag-usapan yan. Busy ako ngayon. Sa opisina natin pag-usapan yan. Naintindihan mo? Mga kababayan, makinig po kayo lahat. Meron po tayong cleaning campaign para sa ating kaularan. Inday, yung alcohol. At madum, umanda. Magandang umaga muli sa inyo mga kapatid. Narito tayo muli sa Barangay Peace Village kung saan meron na namang bagong gimmick ang ating kontrobersyal na kapitana. Ito raw ay ang cleaning campaign para sa kaunlaran. Bakit mo naman pinatay ang TV? Ako ba, nanonood ng tao? Ano? Wala namang kwenta palabas yan. Si Kapitana, puro na lang gimmick ang pinasukan. Ano magagawa mo yan ang palabas? Oh, nagtatalo na naman kayong mag-asawa. Brad, napadalaw kayo. Pasok po. Napadala ko kasi gusto ko kayong bistahin. Kasi ilang days na kayo hindi nakakadala. Brad, wala naman po kaming problema. Brad, meron dahil itong asawa ko parati nagsiselos eh. Alam mo, Sister Tricia, hindi makatutulong sa inyong pag-aasa sa pag-isama ang inyong pag-aselos. Pagkos ito pa ang magiging dahilan ng malimit ninyong pag-aaway na mag-asawa. Matiwala ka sa asawa mo at huwag kang matakot kung tunay ang pag-ibig mo sa kanya. Ang sabi ng salita ng Diyos sa unang Juan 4:18, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. At sinasabi rin ng Apostol Pablo sa unang Korinto 13:4-7, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtityaga hanggang wakas. Ang maganda sigurong gawin ninyo, Brad, sister, upang lalo kayong maging malapit sa isa't isa at tumibay ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, ay pagsumikapan ninyong lumago sa inyong pananampalataya sa Panginoon. Pag kayo'y lumago sa mga salita ng Panginoon, magagawa na ninyong magtiwala sa isa't isa at higit na mamahalin, pigin ang isa't isa. Amen ba? O sige, tuloy na ninyo, pananood na ng TV. Akin na nga yung remote. Naku, may aksidente ka. Di ba dyan lang yan sa kanto? Pero kung ano natin. Magandang umaga. Muli naririto tayo sa Barangay Peace Village kung saan may katatapos na aksidente. Ito ay isang hit and run na kaawang-awang bata. Hanggang ngayon, kinikilala pa natin kung sino ang nabiktima. Halika, tanungin natin dito. Ano mo ba nangyari dito? Nangyayari po namin sa yung driver. Kaya napakasalbahe talaga yung driver na yan. Kilala niyo po ba tong batang ito? Hindi. Nakita ko may dumaan na kotse at siya ay nasa kasaan. Hindi mo naman lang po kayo nakita ng plate number o ano ba lang na nakatagasa? Ito lang namin siya. Ito po namin talagang ulat na namin yung bata. Kaya yan po nang nakita po namin yan. Ano oras po ito nangyari? Back to you, Corina. Bakit nangyari sa akin to, anak? Masya,
Marshall, anak ko, paano na ang buhay ko? Wala ka na. Bakit mo pinabayaan ang anak mo? Bakit mo hinayaang mawala siya? Wala kang kwenta ang ina! Hindi totoo yan! Ha! Wala ka namang inintindi kung di dumalo dyan sa Bible study nyo. Tuloy! Yung anak mo! Napabayaan mo na! Mahal na mahal ko yung anak ko! At kaisa-isa mo ang anak! Mahal ko yung anak ko! Hindi Totoong mahal mo siya! Bakit mo siya ban? Hindi ko pinabayaan ang anak ko! Hindi! Wala kang kwentang ina! Wala kang kwentang ina! Lumayan mo ako! Demonyo ka! Sa pangalan ni Jesus, lumayan mo ako! Ama ko! Ay, siya na ako! Bakit nag-ano sa akin? Sis, huminahon ka. Sister Jenny! Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Marcia, ng anak ko. Wala na, paano na yung buhay ko? Huwag ka magsalita ng ganyan, sis. Alalahanin mo ang ginawa ng ating Diyos. Nagsakripisyo siya sa krus ng Kalbaryo para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya, huwag ka na malungkot. May dahilan ng Panginoon kung bakit nangyari ito. Paano ako makapagpuri sa Kanya? Paano ako makapagpuri sa Diyos? Kung ganito nagdurugo ang puso ko. Si Marcia, yung anak ko, Sister Esther. Si Marcia. Si Marcia. Si Marcia, nasa piling na siya ng ating Panginoon. Sa paraisong inihanda niya para sa atin. Kaya, magdalak ka at magpuring dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkakataon. Ito man ay paghihirap o paghihinagpis. Hindi ito magiging dahilan upang mapawari tayo sa dakilang pag-ibig ng ating Diyos. Panginoon ko! Panginoon Diyos ko! Bigyan mo ako ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan ko ang lahat ng ito, Panginoon Diyos ko! O, saan ka naman pupunta na? Sa labas na, ikaw maganda. O, sige, tingnan mo kung maganda na, kung tama lang yung taas niya, ha? Wow, ang ganda talaga. Okay na ba? Oo, okay na, mami. Wow, ang ganda talaga. Paskong-pasko na. Yipiyos!
Wow, Esther! Uy, Kapitana! Ang ganda-ganda naman ng parol na yan. Salamat ng po. makulay na makulay. Guwapo Ang ng pasto asawa ko. ko. Ang gabi. Salamat po ulit. Nariwala naman. Chip-chip naman ang kanyang. Hello? Oo! Pupunta ako dyan. Pag sinabi ko pupunta ako. Basta daanan niyo lang ako dito. Kasi hindi ko kasama yung mga bodyguard. Oo. Si Inday lang ang kasama ko. Oo, sige. Salamat po. Makulit naman po sila. Inday! Bakit ka sumabot? Kasi, hindi kaya sakot ko. At yung bonus ko hindi nagbibigay. Miss Madam, hindi talaga totoo yan, mapait. Palitan na yan, real life. Lalo na pag mayroon dyan ng mga priest. Inday, halika na! Inday, halika na! Opo! Ay! May cellphone! Ay! Nalobat! Kaya ito. Gamitin ito Ang ganda naman ang cellphone mo. Naku, may pamira pa yata. Mas yung bili mo niya. Tingnan natin. Halika nga, sisiro ka talaga. Alam ko na. May kapitana siguro ito. Dapat bumalik agad. Sinasabi ko na nga, be! Hindi pwedeng magkatiwalaan yung mga pamilyang to eh. Nakita nyo? Ninakaw ng batang to ang cellphone ko. Di po totoo yan. Nakita ko lang po dito at paano ko po ibalik sa inyo. Ganon? Ganon? Kanina ko pa dinadaya ng cellphone na yan. Ngunit nakako! Palibhasa! Interesado ka! Di ba? Di ba? Kaya dapat kang turuan ng leksyon para hindi ka pamatisan ng kabataan dito sa ating barangay. Teka, Kapitana! Ano nangyayari dito? Kapitana! Ano nangyayari dito? Ninakaw ng anak mo ang cellphone ko? Kapitana, hindi magagawa ng anak ko to. At huwag kang magbibintang. May katibayan ako, Esther! Kaya sa presinto ka magpaliwanag. Hindi! Hindi mo magagawa ito, Kapitana! Yan! Dakpin yan! Wag! Nay, wala akong kasalanan! Junjun! Nay! Nay, wag po, Nay! Nay! Junjun! Panginoon! Ang anak ko! Panginoon! Ang anak ko! Junjun! Esther? Esther, bakit? Ano nangyari? Ang anak ko! Ano nangyari kay Junjun? Bakit? Anong nangyari? Oo, nakita mo dala-dala ng mga bodyguard ni Kapitana si Junjun. Bakit nga ba, sister? Si Junjun! Kinuha nila! Kinuha nila! Ano bang kasalanan ni Junjun? Bakit? Ano nangyari? Ang anak Umiyak ka? ko! Bakit? Ano nangyari kay Junjun? Napagkita na ni Kapitana, nagkuha siya ng cellphone. At nagpunta sila sa presinto. Natakot ako, mahal. Hindi ako sumama. Natakot ako. Manampalataya tayo, mahal. Walang masamang mangyayari sa anak natin. Sister Jenny, ikaw na munang bahala rito kay Sister.
Pupunta rin ako sa presinto para kausapin si Kapitana. Kakausapin ko siya. Brother, hindi ako nang bala kay Sister Esther. Anak ko. Sister, lakasan mo yung loob mo, sis. Alam ko, makakayanan mo ito. Alam ko, lakasan mo lang loob mo, sis. Sis? Ay, Sister! Sister Esther! Anong nangyari sa'yo? Sister Esther! Anong nangyari sa'yo? Mga kapitbahay! Mga kapitbahay, tulungan niyo ako! Dali natin si Sister Esther sa hospital! Mga kapitbahay, tulong! Tulong! Kayong dalawa, huwag na kayo sulit-sulit sa akin. At magtitiposito lang po sa mga. Naintindihan nyo? Hinday, halika na. Oh!
Relax ka! Relax ka! Daddy! May tama po kayo! Kailangan po kayong madala sa hospital! Huwag kang mag-alala, Kapitana. Mababaw lang po ito. Naku! Sa kabila na nagawa ko kasalanan! Natulungan mo ba ako? Kapitana. Tulad ni Kristo. Ibinigay niya ang buhay niya para sa lahat. Tulad ng isang kaibigan. Ibinigos niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Ganyan kadakila ang kanyang pag-ibig. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan salita. Talagang napakabuti mong tao, Brother Henry. Sa kabila ng nagawa akong kasalanan, niligtas mo ang buhay ko. Maraming salamat, Brother Henry. Maraming salamat, patawarin mo ako. Hindi mo, Brother Henry. Pinakala ko. Inuupo ko tinanda. Para makalaya yung anak ko. Tunay nga salamat sa iyo, Panginoon. Tunay na kaibuti mo sa iyo. Lord, salamat. May sakit ang mitaling ng buhay. Manong Ludi! Manong Lito! Magandang umaga po sa inyo! Magandang umaga naman, Esther. Esther, Po! nakalabas na pala kayo sa ospital. Opo! At mukhang magaling na kayo, ah. Praise God! Pinagaling po ako ng pahirap. Gumawa po siya ng himala sa buhay po namin. Ganun ba? Aba, sila Sister Baby. Mahal, sila Sister Baby. Oo, saka Sister Janet. Saka si Brad. Lumabas tayo. Praise God. Mother Boy, praise God. Magaling niyo po kayo. Magaling na Praise God. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong mag-asawa sa tulong at panalangin niyong ginawa sa akin. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Pinagaling niya ako at hindi niya inayaan na malulong ako sa bisyo sa pag-inom ng alak. Ito ako ngayon, pinagaling ako ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Napakabuti niya, purihin ang Panginoon. Purihin. Hallelujah. Hello! Magandang araw po sa inyong lahat! Naku! Ang ganda naman ng sister! Mama ka naman na sa amin! Wala ka naman. Pati na kami! Darating si Kapitana ngayon para i-award yung scholarship ni Janet. Kapatid! Akin na si Kapitana! Amen! Praise God! Ate po ako ngayon, mga kapatid, para po i-award ang scholarship ni Janet. Janet, halika dito. Inday, yung plake. Dad, hindi na sa'yo yan. Janet, tanggapin mo to. Salamat po, Kapitana. At hindi lamang po yan. Meron po akong sorpresa. Dahil mula po ngayon, may trabaho na po si Brother Boy sa munisipyo. Napakabuti ng Panginoon. Nakita nyo? Ang sasaya nila, di ba? Nakakainit, di ba?
Oo nga. Totoo nga pala yung sinasabi nila na pag kinakailangan mo ng Panginoon bilang Panginoon sa rin nakapagligtas ay magbabago yung buhay mo. Di ba masaya sila? Tara na, join tayo. Ano pa hinihintay nyo? Ay, naku, alam nyo? Dahil si Kapitana, simula na maboard na ganyan. Bakit talaga ni Kapitana? At saka, bibigay na niya ang sagot ko. Huwag tayo pa, di ba? Yes, Corina, isang punong-puno ng kaligayahan at saya dito sa Barangay Peace Village. Tunay na ang kaligayahan at kabutihan ng kabanalan ng Panginoon ang siya pa rin nagwawagi. Maging sila man ay dumanas ng matinding pagsubok, tunay na walang makakapaghiwalay sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Maging ito man ay dumanas ng kapagkatian, pagsubok, tabak o gutom, tunay na walang makakapaghiwalay sa ating Panginoong Jesus. Ito po si Doris Pigonia nag-uulat live dito sa Barangay Peace Village. Isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Aming Panginoon, tunay at tapat ka sa habang panahon. Pag-ibig mo'y wagas, pangako mo'y sapat, sa buhay ko ikaw ang lahat-lahat. Napakabuti mo, aming Panginoon, tunay at tapat ka sa habang panahon. Pag-ibig mo'y wagas, pangako mo'y sapat, sa buhay ko ikaw ang lahat-lahat. Wala na sa akin ay makapag
dakilang iyong dahil sa Diyos ay pag-ibig taon ay magbagong